back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Ang video na ito ay tungkol sa yes infection. Pag-uusapan natin ang tungkol sa yes infection and kung paano ito maiiwasan or kung paano natin ito nararanasan and kung saan natin nakukuha. Okay? Ang yes infection ay fungal infection that cause irritation, discharge, and intense itchiness of the vagina and the vulva. The tissue of the vaginal opening, also called a vaginal candidiasis. So, vaginal yes infection affect up to 3 out of 4 women at some point in their lifetime. So, ang sabi, sa 4 daw na kababaihan, ang 3 nito ay nakakaranas sa buong buhay nila. So, ibig sabihin, yes infection ay napaka-common or napaka-normal sa ating mga kababaihan. So, ano nga ba yung pakiramdam ng merong yes infection? Ito yung nararanasan natin ng sobrang makati, merong mga rashes, tapos namumula-mula siya, tapos mayroong lumalabas na white discharge. Yon ang yes infection. Okay? So, mga anong edad ba nakukuha ang yes infection? Wala po sa edad, kahit ikaw ay 5 years old, 13 years old, or ikaw ay 20 years old, at kahit ikaw ay single, kahit ikaw ay walang asawa, ay nagkakaroon ka rin ng yes infection. And ang yes infection ay hindi nakukuha sa pakikipagtalik. Nakukuha ang yes infection sa hindi siya ganon kalinis sa katawan, ibig sabihin hindi ka ganon kalinis sa ating down there. And ang nakakaranas din nito ay nagdadalang tao dahil yung nagdadalang tao ay nagkakaroon ng hormonal imbalance. Yan. And yung mga umiinom ng mga antibiotics, yung mga diabetic patient ay nagkakaroon ng yes infection dahil nga sila ay nagtitake ng antibiotics. And yung iba naman, ang nakakaranas nito ay dahil sila ay sobrang stress. Yun yung nagiging sanhi. Dahil ikaw ay stress. And kapag ikaw ay mahilig sa matatamis, dahil ang yes infection, ang gustong-gusto nito ay yung matatamis. So kapag mahihilig tayo sa sobrang matatamis, magkakaroon tayo ng yes infection. So kung kayo ay mahilig sa mga matatamis, iwas-iwasan natin para tayo ay makaiwas sa yes infection. Okay? Bukod dun sa mga nabanggit ko, isa din ito kung bakit ka nagkakaroon ng yes infection. Unang-una kapag gumagamit tayo ng mga mababangong sabon, and kapag gumagamit tayo ng mga panty liner, napkin na mga mababango, nagkakaroon ng irritation sa ating down there dahil yung ating down there ay sensitive ang skin. So yung mga gumagamit ng mga mababangong sabon or yung mga gumagamit ng mga panty liner, yung mga napkin na mababango at hindi naman sila na-irritate or hindi naman nila nararanasan yung pagkakaroon ng yes infection, hindi sila allergic. Kumbaga hindi sila allergy sa mga ganong mababangong sabon or dun sa mga mababangong product. So kung gumagamit kayo, pagpatuloy nyo lang yan. Pero dun sa mga kagaya namin or ako mismo is napaka-sensitive sa mga ganyang mga mababangong sabon, yung mga mababangong panty liner, mababangong napkin, masyado akong allergic dun. So sa mga hindi allergic sa mga ganon, napakaswerte nyo dahil hindi nyo nararanasan yung ganong klase ng pangangati. Ano pa nga ba yung mga cause kung bakit nagkakaroon ng yes infection? Nagsusuot din sila ng mga masisikip na kasuotan tulad ng mga pantalon na mga maong, hindi nakakasingaw yung ating private area kaya nagkukos ng yes infection. At kapag daw naman ikaw ay nakakaranas nito, pwede kang kumain ng yogurt dahil ang yogurt ay nakakatulong para puksain ang fungal na naninirahan sa ating down there at nakakatulong yun para tayo ay makaiwas sa pagkakaroon ng yes infection. And of course, para makasigurado, sabi nga ng mga eksperto, kapag nakakaranas ka ng ganon, magpatingin agad sa OB, sa may mga pera dyan. Magpatingin kayo sa OB dahil merong
proper na gamot para sa vaginal yeast infection. Pero sa akin, or sa mga katulad ko na hindi naman yamanin, ay pwede na tayong gumamit ng home remedies, and maraming nakapagpatunay na ito ay epektibo. And katulad sa mga, kunwari magpapatingin ka sa OB, re-resetahan ka nila ng gamot, minsan mas effective pa yung home remedies kesa sa mga inire-reseta nila. And of course, kaya hindi nila inire-recommend na gawin yung home remedies. Siguro syempre para hindi sila kikita, ganyan. And may nagtatanong din kasi sa mga OV kung yun daw bang mga home remedies na nakikita sa internet, nababasa sa internet, ay epektibo. And ang sagot ng OV ay walang scientifico na ito ay nakakapagpagaling sa yeast infection. Pero maraming gumawa and maraming nakapagpatunay na ito ay nakakapagpagaling. Tulad ko, sa aking experience, yung home remedies ay nakakatulong para mawala ang yeast infection. So, of course, ang sasabihin ng mga eksperto ay, of course, lumapit agad sa OV and magpa-reseta ng tamang gamot para doon. So, nasa sa inyo kung saan nyo gusto, kung kayo magpapa-OV or gagawin nyo yung home remedies na itunuro ko sa inyo. Speaking of kung paano magamot ang yeast infection sa natural na paraan, hindi mo kailangan pumunta ng OB, pwede mo panoorin yung aking video tungkol dito. Kung ikaw interesado, puntahan nyo lang yung video na ginawa ko and matututo kayo kung paano gamutin sa natural na paraan. Sana may naitulong ako sa inyo sa aking munting video na ito para masolusyonan ang inyong problema, dahil ang problema na ito ay hindi pangkaraniwan at nakakahiya siyang pag-usapan, and marami nga sa ating kababaihan ang nakakaranas nito and sobrang nahihiya silang pag-usapan ito dahil ito nga ay private area. So kahit ikaw, pag nakakaranas ka nito, nahihiya kang i-share kahit sa iyong friend, nahihiya kang mag-open sa kanya, ay friend, nakakaranas ako ng ganito, syempre nakakahiya, diba? Kagaya kong nahihiya noon, nag-search ako sa internet and natagpuan ko nga yung tinatawag na home remedies, and malaking tulong yun para sa akin. So, maraming salamat sa panonood at sana nakatulong ang video na ito na maiwasan kung paano magkakaroon ng yeast infection. Okay, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli!